Ako si Maria at ito ang aking kwento. Hindi yun maaari. Hindi sa ayaw niyang magkaroon ng anak. Ayaw niya lang muna sa ngayon dahil kay Celestine. Kailangan pa siya nito para tuluyang gumaling sa malubhang sakit. Iniisip lang niya ang magiging lagay ng anak niya kung sakali man. Humarap si Tristan kay Catriona. Madilim ang mukha niyang tumingin sa dalaga. Ako ang dapat na masunod. I'm paying you 10 million pesos. And the checks is ready. Nasa ibabaw ng drawer. Pwede mo nang kunin anytime. Kaya wala kang karapatang magreklamo o sumalungat sa gusto ko. Tandaan mo, bayad ng buong gabi mo sa akin. Matigas na sabi ni Tristan. Sinampal siya ng katotohanan ng isa siyang babaeng nagbebenta ng aliw. Isang prostitute, call girl o babaeng mababang lipad. Kagaya ng mga kasama niya sa club. Sorry po, ang tanging nasagot ni Catriona. Bigla siyang naghawi ng tingin at napayuko. Nangilid ang luha niya sa mata at palihim na pinalis ang mga namumuong luha. Perang kailangan niya kay Tristan. Katawan at puri niya magiging kapalit. Saka pinili niyang kumapit sa patalim kaya wala siyang karapatang umangal. Parang natauhan naman si Tristan at unti-unting lumambot ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. I'm sorry. Forget what I said. Let's just continue. Hinawakan ni Tristan ang kamay ni Catriona at iginiya ito palabas ng banyo. Habang patuloy na tumutulo ang tubig sa kanilang mga katawan. Teka, sandali mababasa ang kama mo. Pigil ni Catriona na napatingin sa mamahaling kama ng binata. Pilit niyang umakto ng normal pagkatapos na sagutan nila sa loob ng banyo. Mahinang umalakhak si Tristan bago hinarap ang dalaga. Marahan niyang hinaplos ang pisngi nito. Ano ngayon? Papalitan ko na lang. Ang dami namang bedsheet at may mga taong gumagawa nun para sa akin. Iba talagang mayayaman, madali lang para sa kanila ang lahat. Madali lang palitan ng mga bagay na tapos ng gamitin at pagsawaan. Walang pakialam na hinila siya ni Tristan palapit sa kama. Napalunok si Catriona, ramdam niyang mabilis sa pagtibok ng kanyang puso. Hindi lang dahil sa kaba, kundi sa takot at pananabik na hindi niya maipaliwanag. Sari-saring emosyon ang naghahalo sa kanya. Kinalalayan siya ng binata pahiga sa kama. Nanlalamig ang kanyang mga palad. Huminga siya ng malalim at pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit nang gumapang si Tristan pa ibabaw sa kanya, parang bigla siyang naubusan ng hangin. Malapit na malapit ang mukha nito at sa tingin pa lang ng amo niya, pakiramdam niya'y wala na siyang kawala. Parang gusto niyang magmura. Naguhuramentado ang kanyang kalooban. You look so nervous, bulong nito. Relax, Catriona. Napilitang ngumiti si Catriona. Pero alam niyang halata pa rin ang kaba sa kanyang dibdib. Marahang hinawakan ni Tristan ang kanyang kamay. Di naman itong bawat linya ng kanyang palad. Bago dinala sa kanyang labi at hinalikan. Napakislot si Catriona. Ang isang halik pa lang sa kanyang kamay ay kaya na siyang tunawin ni Tristan. Damdamin na mahirap niyang pigilan. Sa dami ng mga babaeng nakapiling ni Tristan sa kama. Malamang eksperto na to sa pagpapaligayan ng isang babae. Tangay na nga din siya at pati puso isinama na niya. I want to take you now. Anas na usal ni Tristan sa pagitan ng kanilang halikan ni Catriona. Lalong sinisilaban sa init ang kanyang katawan. Hindi na niya kayang kontrolin na sarili na hindi maangkin si Catriona. Nahigit ni Catriona ang kanyang paghinga. Muli na namang bumalot ang kaba sa kanyang dibdib. Pero tinatalo pa rin yon ang init na dulot ng ginagawa ni Tristan sa kanya. Napatitig si Tristan sa mukha ni Catriona na nakagat labi at mariing nakapikit. Mahigpit na nakapikit si Catriona, pinipigilang humaguluhol. Ngunit baliwala kay Tristan ang sakit na kanyang nararamdaman. Wala itong pakialam na ang tanging mahalaga ay ang sarap na bumabalot sa kanyang katawan. Tristan! Nahihirapang ungol ni Catriona. Niyakap niya ng mahigpit si Tristan, pilit niyang tinitiis ang kirot na dumadaloy sa kanyang katawan. Just bear with it, for a bit. The pain will fade soon. It only hurts at first. Tristan murmured. Malapit na ako. Ganon din ako, Catriona. Sa labas, Tristan, wag sa loob. Mabilis niyang pigil na tumititig sa mga mata ng binata. Hindi sumagot si Tristan. Walang reaksyon na mukhang sinalubong siya ng titig. Nagbingi-bingihan sa kanyang sinabi. Napatiimbagang ang binata at walang kurap na nakatingin sa kanya. Dahan-dahan lang, Tristan.
Nasasaktan na ako. Sigaw ni Catriona nang naitukod ang dalawang kamay sa dibdib ng binata. Pilit niya itong itinutulak para ilayo sa kanya pero malakas si Tristan. Patuloy lang ang walang habas nitong galaw. Hingal na hingal siya at lupaypay ang mga kamay sa matinding pagod. Hinayaan na niya si Tristan ng kumilos dahil hindi niya na kayang lakas nito. Wala nang pakialam si Catriona sa pagiging agresibo at kawalan ng pag-iingat nito para bang ibang taong kanyang amo. Wala nang nagawa pa si Catriona na punuin ang kaloob-looban niyang ni Tristan at may umagos na luha sa kanyang mga mata. Hindi dalawin ng antok si Catriona, makalipas na makaraos si Tristan ay umulit pa ito ng umulit. Hindi na niya mabilang kung ilang beses nilang ginawa ang pag-iisa. Walang habas ang pagtulo ng kanyang mga luha habang nakatingin sa bintana na mahimbing ang tulog at nakadapa. Tanging kumot na nagsisilbing takip sa ibabang bahagi ng katawan. Hindi ko ito makakalimutan sa buong buhay ko, Tristan. Hindi kita makakalimutan, mahinang usal ni Catriona na walang tigil ng pagtulo ng luha. Ang buong akala niya nagbago ng tingin ni Tristan sa kanya. Isang bayrang babae pa rin pala. Ramdam na ramdam niya yun habang inaangkin siya nito at habang kinahaplos ang kanyang buong katawan. Pero hindi niya madadaya ang puso. Sa kabila nun meron nagsisimulang sumibol sa damdamin niya. Unang beses niyang naramdaman to kay Tristan Hill, panay isang ruthless tycoon. Mali yun, Catriona. Hanggat maaga pa, pigilan mo. Ikaw lang ang masasaktan. Kastigo ng sariling utak. Kailanman hindi niya makukuhang mahalin din siya ni Tristan dahil sa kanyang papel sa buhay ng binata. Paano pa kaya kung malaman ni Tristan ang uri ng trabaho niya? Kamumuhian siya ng binata at ikakahiya. Mas lalo siyang pandidirihan nito. Ngayon pa lang ang sikip-sikip na ng dibdib niya. Hindi na siya makahinga na parang sasabog na sa sobrang sakit. Pinunasan ni Catriona ang mga luha niya sa mata. Yumukod siya at hinalikan ang balikat ni Tristan sa kabumulong. Dahan-dahang nagmulat ng kanyang mga mata si Tristan. Tila naalimpungatan siya sa boses na narinig. Tama bang narinig niya o hallucination lang niya yon? Napabaling ng tingin niya sa kanyang katabi. She's sleeping peacefully. Nausal ni Tristan sa isip at saka umiling-iling ng ulo. Tulog na tulog si Catriona na parang isang magandang anghel sa lupa. Sumilay ang matamis na ngiti sa labi ni Tristan at lumukwang sa dalaga. Para halikan na smack sa labi. Umayos siya ng higa. Inilapit si Catriona sa kanya at inihilig ang ulo sa kanyang dibdib. Niyakap ng mahigpit ang dalaga at dahan-dahang ipinikit ang mga mata para muling matulog. Sa pagkapasok ni Catriona sa loob ng kanilang apartment na magkapatid ay bumungad, ang madilim at nakakahingang katahimikan ng binuksan niyang ilaw ay bumalot ang liwanag sa paligid. Nandun pang sofa at ilang mga gamit sa sala. Kaagad siyang pumasok sa loob ng kaniyang kwarto. Napansin niyang dalawang maleta. Nasa maleta ng kanyang mga damit. Bukas ng gabi pupunta siya sa Noir para kausapin si Rosalie. Hindi siya tatalikod sa napag-usapan. Malaki ang pangangailangan niya sa pera. Naupo si Catriona sa gilid ng kanyang kama. Binuksan ng kanyang bag at kinuha ang cheque na bayad sa kanya ni Tristan. Patawarin mo ko, Tristan, kung kailangan ko mang gawin ito. Nangingilid ang mga luha na sabi ni Catriona habang nasa cheque ang kanyang mata. Pinunasan niya ang mga luha niya at ibinalik ang cheque sa loob ng kanyang bag. Naihiga ni Catriona ang kanyang likod sa kanyang malambot na kama. Namiss din niyang kama niya. Masakit man ang kanyang buong katawan dahil sa naganap sa pagitan nila ni Tristan ay hindi niya masyadong ininda. Dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata. Hindi na niya nakayanan ng matinding pagod at nakatulog. Tanghali na nang magising si Catriona. Kaganyang kinuha ang kanyang phone sa loob ng kanyang bag. Hello, Ate May. Bunga niya sabi sa tagapag-alaga ni Celestine. Bumangon at mupo siya sa kama. Nakaramdam pa rin siya ng konting kirot sa kanyang gitna. Catriona, ngayon ka lang napatawag. Kumusta na? Sunod-sunod na wika ni May sa kabilang linya. Okay lang ho ako. Si Celestine po kamusta na? Uminom po ba niya ang gamot niya? Ang kapatid pa rin niyang nasa kanyang isip. Ang kalusugan nitong una kay Catriona. Hindi bali na siyang masaktan basta nasa maayos at sisiguraduhing ligtas ito. Nainom. Kanina ka pang umaga tinatanong ni Celestine. Sandali at pupuntahan ko sa kwarto niya. Tsak na matutuwa yun kapag nalamang tumawag ka. Masayang sagot ni Len. Narinig niya pang pagmamadali nito sa yabag ng mga paa. Nasasabik na din si Catriona na makausap ang kapatid. Ngayon lang sila nagkahiwalay ng matagal. Kahit nung mawalang mama nila, ay hindi siya pumayag na mapunta sa ampunan si Celestine. Iginapang ni Catriona ang buhay nilang magkapatid. Kahit hirap at masyado pa siyang bata.
kung ano-anong trabahong pinasok niya para lamang siya makapag-aral at may pagkain sila. Araw-araw na magkapatid. Ate May, ako na pong bahala ang magpahakot ng mga gamit sa apartment papunta sa bahay niyo. Presintang sabi niya. Dapat ako nang bahala dun, baka maabala ka pa sa trabaho mo, Catriona. Okay lang po, Ate May. May libreng oras naman po ako. Ikaw ang bahala. O eto na si Celestine, ani ni May. Para namang hindi makapaghintay si Catriona na makausap ang kapatid. Hello ate, narinig ni Catriona ang munting tinig ng kapatid at halos tutulo ng mga luha niya sa mata. Pilit niya itong pinigilan. Celestine, pinipilit niyang hindi pumiyok. Ayaw niyang mahawang umiyak sa kanyang kapatid. Pilit niyang pinapalakas ang loob dahil ayaw din niyang mamanghina ang loob ng kapatid dahil sa kanya. Ito kumukuha ng lakas. Kailan kitang makikita ulit, Ate Catriona? Miss na po kita. Uwi na ako sa apartment natin. Sige na po. Parang batang nakikiusap na sabi ni Celestine. Naririnig ni Catriona ang mahinang hikbi ng kapatid. Hindi niya kayang ganito kalungkot na nag-iisa niyang kapatid. Sobrang nadurog ang kanyang puso nang marinig ang hikbi ni Celestine. Miss na din kita. Konting tiis lang, Celestine. Dadalawin din kita kina Ate May. Pilit niyang pinapasigla ang boses para tumahan ang kapatid sa pag-iyak. Pero imbis na magiba ang aura ni Celestine, mas lumakas pang hikbing narinig niya sa kabilang linya. Humagulhol ng malakas na iyak si Celestine. Tumahan ka na, Celestine. Sandali lamang ito. Pangako ni ate, magkikita rin tayo. Dadalawin kita kay na Ate Len. Sisiguraduhin ko yun. Pang-alo pa niya sa kapatid. Kailan po ate? Hindi ako sanay na magkahiwalay tayo. Ikaw lang ang ate ko. Baka makalimutan mo ko at iwan mo ko dito. Ayoko po. Ramdam na ramdam ni Catriona ang sakit sa mga salita ni Celestine. Mariin niyang kinagat ang pang-ibabang labi para pigilan ang malakas na iyak. Malapit na, Celestine. Huwag ka nang umiyak. Please, kumalma ka. Masama sa iyong mag-isip. Please. Nakikiusap na sagot ni Catriona. Ate, hindi ko po mapigilan eh. Alam ko naman pong dahil sa akin kaya mo ginagawa to. Nahihiya ako sa iyo. Hindi ko po alam kung paano kita magagantihan sa lahat ng mga ginagawa mo para sa akin. May hinanakit na wika ni Celestine. Kapatid kita at mahal kita. Hindi mo kailangang ibalik ang lahat ng mga sakripisyong ginagawa ko. Gusto kong gumaling ka. Bumalik ang dating sigla mo't magkaroon ng sariling buhay. Maging masayang mag-aaral at magkaroon ka ng magandang trabaho pagdating ng araw. Mahabang litanya ni Catriona. Responsibilidad niya at mahal niyang kapatid. Siyempre gagawin niya lahat para gumaling ito sa malubhang sakit. Kung siya man ang malagay sa ganitong sitwasyon, alam niyang magsasakripisyo din si Celestine para sa kanya. Wala na silang magulang at silang dalawa na lamang ang magtutulungan. Celestine, ako nang kakausap sa kapatid mo. Sige na, magpahinga ka na. Agaw na sabi ni Ate May sa telepono. Napahinga ng malalim si Catriona. Ayaw niya talagang umiyak. Gusto niya maging malakas para kay Celestine. Kung manghihina siya ay baka mawala ng pag-asa ang kapatid niyang gumaling. Kaya nga niyang ginagawan lahat at kahit pa ilang ulit niyang ibinenta ang sarili ay gagawin niya. Alang-alang kay Celestine. Ate Len, ikaw na pong bahala kay Celestine. Huwag niyo po siyang pababayaan. Makakaasa ka. Ang intindihin mo ay ang sarili mo. Alagaan mo din ang kalusugan mo. Marami kaming tumitingin sa kapatid mo. Kaya wala kang dapat na ikatakot at ikabahala. Paniniguradong tugon ni May sa kanya sa kabilang linya. Napatango-tango si Catriona. Alam niya yun at malaki ang tiwala niya kay Ate May na hindi nito pababayaan ng kapatid. Maraming salamat po Ate May. Magme-message lang po kayo sa akin kung paubos ng supply ni Celestine. Yung mga gamot po niya, huwag niyong kalimutang ipainom sa tamang oras. Paulit-ulit na bilin niya. Gusto niyang maayos ang kalusugan ni Celestine. Napakasela ng kalagayan ng kapatid niya na kailangan tutukan ng pag-aalaga. Lahat ng bilin mo hindi ko kakalimutan. Alagaan mo din ang sarili mo at mag-iingat ka. Tandaan mo may naghihintay sa'yo. Si Celestine, sabi ni May. Dumaloy ng masaganang luha na kanina pa pinipigilan ni Catriona. Opo, kayo din po. Pakisabi kay Celestine na mahal ko siya. Makakarating. Pagkasabi nun ni May, pinatay na ni Catriona ang tawag. Malapit nang kumawala ang kanyang malakas na hagulhol. Kinuha niyang isang unan at niyakap yun ng mahigpit saka umiyak ng umiyak. Wala namang ibang taong makakarinig ng kanyang mga hagulhol. Nakatulugan na ni Catriona ang kanyang pag-iyak. Iginupo na talaga siya ng antok dahil sa sobrang pagod. Nagising si Catriona hapon at kumakalamang kanyang sikmura. Hindi pa pala siya kumakain simula nung makauwi siya. Bumangon siya at palika-ikang naglakad papunta sa kusina.
Masakit pa rin talagang kanyang gitna. Hindi niya nga alam kung paano niya natiis kaninang madaling araw. Habang pauwi siya sa apartment, nagluto siya at pagkatapos ay naligo. Pupuntahan niya si Amity sa bahay nito. Nang makakain si Catriona ay pumunta siya sa kwarto niya at kinuha ang bag niya at isang bond paper. Matapos yung sulatan nilagay niya sa isang malinis na white envelope at isinil. Nagayo si Catriona. Simpleng blue dress ang kanyang suot pero litaw na litaw ang ganda niya. Dahil sa mistisahin niyang aura, tinernohan niyang kanyang ng white flat sandals. Alas 7 ng gabi nang lumabas siya sa apartment niya at naghihintay sa labas ng taxi. Good evening po Manong Edmond. Magalang nabati ni Catriona pagkapasok niya sa loob ng taxi. Magandang gabi din sa'yo. Kamustang araw mo Catriona? Okay naman po Manong, kina-Amethyst pong punta ko. Nakangiting tugon ni Catriona. Tumango si Manong at pinaandar ng kanyang taxi. Tumingin na lamang si Catriona sa labas. Ang liwanag ng buong city dahil sa mga ilaw. Buhay na buhay ang komersyo at mga negosyo sa gilid ng daan. Marami ding mga taong naglalakad. Ang iba ay may buong pamilya. Masayang mukha ng ina habang nakatingin sa mga anak. At hawak ng tatay ang kamay ng kanilang mga anak habang tumatawid sila sa kalsada. Ang swerte nila na buo ang pamilya, sumagi sa isip ni Catriona ng papa niya. Siguro kung hindi sila iniwan ng papa niya, hindi sila maghihirap ni Celestine ng ganito. Hindi niya kailangan magtrabaho sa club. Hindi sana siya namulat sa pagtatrabaho sa musmus na gulang. Sana meron silang malaking bahay. Hindi sila siguro palaging kinakapos at palaging may masasarap na pagkain. Sana siguro may amang nag-aalaga sa kanilang magkakapatid. Baka hindi nagkasakit si Celestine. Sana kahit papaano buo pa rin ang pamilya nila. Dumaloy ang luha ni Catriona sa kanyang mga mata. Mabilis nang pinalis at umayos ng upo. Nang makarating sila sa bahay ni Amethyst ay pinalis na niya si Manong Edmond. Hindi na siya nagpahintay dahil alam niyang baka siya ay matagalan sa pakipag-usap kay Amethyst. Mag-iimbento pa siya ng idadahilan sa kaibigan ko sakali itong magtanong. Magkape ka muna. Nilapag ni Amethyst ang 2 tasa ng kape. Nagulat ang kaibigan na makita siya sa labas ng bahay nito. Hindi ka man lang nagpasabi na hindi ka papasok sa opisina. Alam mo bang hinahanap ka sa Lumina? Tanong ni Amethyst sa tumigop ng kape. Pasensya na kung hindi kita kinausap. Ano pa bang magagawa ko? Kibit balikat na tanong ng kaibigan niya. Uy teka, anong masamang hangin at nandito ka pala ngayon ha? Sinadya mo pa talaga ako. Pwede ka namang tumawag sa akin. Litanya pa ni Amethyst na ang laki ng pagtataka dahil sa kanyang pagbisita ng walang pasabi. Hindi niya sinagot si Amethyst at may kinuha sa loob ng kanyang bag at binigay sa kaibigan. Nangunot ang noon ni Amethyst na makita ang white envelope. Parang nahula na nitong laman sa loob. Anong ibig sabihin nito? Untag ni Amethyst na itinaas ang envelope. Medyo tumaas ang tono ng boses nito at nalalaki ang mga mata. Seryosong tumingin si Catriona kay Amethyst. Alam mo may sakit si Celestine. Siguro ito ng oras para tutukan kong kalagayan niya. Kaya magre-resign na ako sa Lumina. Tumaas ang isang kilay ni Amethyst para hindi to kumbinsido sa sinabing rason. Hoy Catriona, may malaking ipon ka na ba? Palalampasin mo pagkakataon mo, nasa Lumina ka na. Alam mo bang marami ang nangangarap na makapasok sa Lumina Essence? Girl, para ka namang nagtampo sa bigas kapag nag-resign ka. Mahirap makapasok sa Lumina Essence pero marami pa din ang gustong makapagtrabaho sa kilalang kumpanya ng perfume. May ipon na rin ako at kaya ko namang gawa ng paraan ng kulang sa pag-transplant ni Celestine. Seryosong paliwanag ni Catriona. Alam niyang hindi bibenta sa kaibigan ng kanyang mga rason. Ang galing maghanap ng butas si Amethyst. Lahat ay napapansin. Hindi birong halagang kailangan mo. Siyempre ang sakin lang. Gusto kong sigurado ka sa desisyon mo. Ang hirap maghanap ng trabaho ngayon, Catriona. Napag-isipan mo na bang lahat ang hakbang mo na to? Paninigurado ni Amethyst. Mabilis na tumango si Catriona. Ilang beses mo pinag-isipan, Catriona. Para namang nakakapagtaka yan. Biglaan ka na lang magre-resign? Kinabahan siya sa walang humpay na pag-usisan ng kaibigan. Parang masusukol pa ata siya. Hindi pwedeng malaman ni Amethyst ang tunay na dahilan ng kanyang pag-alis sa Lumina. Mapupurnada pa ang lahat ng kanyang plano. Marami naman ako pwedeng hingaan ng tulong, hindi ba? Sa gobyerno o kaya sa mga politiko. Hihingi ako ng tulong sa kanila. Kakapalan ko ng mukha ko para makapag-transplant na si Celestine. Ginagawa ko naman ang lahat para gumaling ang kapatid ko. Sa meryoso mukha ni Amethyst. Naintindihan kita, Catriona. Kahit ako tutulong din sa'yo. Magkaibigan tayo at umalis ka man sa Lumina. Hindi matatapos doon ang pagiging magkaibigan natin. Sabi nito tinawakan ng kanyang kamay.
Oo naman, friends pa rin tayo. Alam mo namang ikaw lang ang kaibigan ko at nag-iisang pinagkakatiwalaan. Ginitian ni Catriona si Amethyst. Nasaya si Catriona na meron pang katulad ni Amethyst na isang totoong kaibigan. Sa kabila ng kanyang mga inililihim ay natagpuan niyang kaibigan. Sana kung malaman man itong totoong pagkatao niya hindi magbagong pagtingin ni Amethyst sa kanya. Napakaswerte ni Celestine sa pagkakaroon ng kapatid na kagaya mo. Sana may kapatid din ako, saad ni Amethyst at muling humigop ng kape sa tasa. Lamlam ang mga mata nito, pero nag-iisa nga lang akong anak. Tapos wala pa si mama at papa dito, dugtong pa ni Amethyst. Parehong nasa ibang bansa ang parents ng kaibigan at nagtatrabaho doon. Maswerte ka pa rin kasi buong family mo, may mga magulang ka pa. Kami ni Celestine wala na. May hinanakit na wika ni Catriona. Meron nga akong parents, wala naman sila dito. Hindi ko sila kasama sa tabi ko, sabi ni Amethyst. Nahimigan ni Catriona ng konting tampong tono ng boses ng kaibigan. Para sa'yo yun, nagtatrabaho sila sa malayo para sa magandang future mo, hindi ba? Hindi ko kailangan ng pera. Kahit nandito sila, kaya nilang kitain yung kinikita nila sa ibang bansa. Sa tagal nila doon parang ayaw nila akong makasama. Bihira pa silang umuwi ang magbakasyon dito sa Pilipinas. Malungkot na wika ni Amethyst. Nangilid ang mga luha ni Amethyst. Nabigla naman si Catriona. Tumayo siya at tinabi ang upuan niya sa kaibigan. Huwag ka nang malungkot, Amethyst. Nandito ako palagi para sa'yo, hindi ba? Parang magkapatid na rin tayo at inakbayan niya ito para maalo sa pag-iyak. Salamat, Catriona, sabi ni Amethyst na pilit ngumiti pero mababakas pa rin ng lungkot sa mga mata. 2 oras lamang na malagi si Catriona sa bahay ng kanyang kaibigan. Uwi siya kagad sa apartment para ayusin ang mga gamit nila. Ipapahakot at ipapadala sa bahay nila May bukas ng umaga para wala na siyang gagawin. Balak rin kasi niyang puntahan ng doktor ni Celestine at kausapin to tungkol sa kidney transplant ng kapatid. Anong buhay kayang naghihintay kay Catriona ngayon ibigay na niya sarili sa kanyang boss? At anong gagawin ni Tristan ngayong nakuha na niya kanyang gusto kay Catriona? Dito na ba magtatapos ang pagnanasa niya sa dalaga o ito bang simula para mas mahumaling siya kay Catriona? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.